Okay, blessed Sunday once again, mga kapatid. Are we blessed today? Yes, amen. Amen, hallelujah. So, nandito po muli tayo sa Bahay Sambahan. And thank God because we are honoring our Sabbath day. And we choose to be in the presence of the Lord. Amen. Sabi nga, honor Sabbath day, and it is we are setting apart one day para sa ating mga trabaho, at nandito tayo para magpahinga sa presensya ng ating Ama. Amen. So, handa na po ba ang lahat? And we are glad because we choose to seek His kingdom first and His righteousness. Amen? Despite sa weather na nag-aanyaya lang sa higaan, yung iba siguro tinatamad, yung iba siguro wala sila sa mulat, gusto lang magpahinga, but still, we praise the Lord dahil nandito tayong lahat. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Amen. Amen. Praise the Lord. Isang malakas na hallelujah po muna sa atin para sa ating buhay na Diyos. Hallelujah! Praise the Lord. Amen. So, before we start, mapakilala natin ang ating mga kapatid na laging handa na maglingkod sa ating Panginoon. At ako po ang inyong MC, si Sis Maria Valderas. At susunod po ang ating call to worship by Sis Maymay Hinugyan, and opening prayer by Sis Vicky Habar, and scripture reading by Sis Jemima Misena. And para po sa ating worship team na pangungunahan ng ating praise and worship leader, Sis Juliet Villa. At para po sa ating word na ibibigay, ang ating very own na siya talaga, dahil part na po talaga siya ng Alive in Christ, Pastora Susan Diaz. At wala pong mag-special number. If anyone na meron kayong naihanda, pwede kayong mag-step up na para magbigay ng special number. At para po sa ating exhortation by Sis Mayet Frio, and for the prayer for our visitors by Sis Lynn Agustin. So, handa na po ba ang lahat? Amen. Amen. Are we ready to praise the one and only God, living God that we serve, our Lord Jesus Christ? Are we ready to praise? Are we ready to worship? Come on, please stand up para po sa ating call to worship. Sis Penay. Tayo po ay ibigay po natin ang ating presensya sa ating Panginoon. And let's sing the song. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that is worth, that will bless your heart. I bring you more than a song. I'll bring you more than a song, for the song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within.
salamat sa buong isang linggong pag-iingat mo sa amin. Salamat, O God, at naririto kami na nagkatipon-tipon, nagkaisa upang magpasalamat at purihin ka. Lord, sa oras na ito, inaanyayahan po namin ang iyong presensya. Kumagitna ka, Ama, sa aming kalagitnaan. Tabihan mo po ang bawat isa, Panginoon. Yakapin mo po na, Ama, ng iyong pagmamahal. Lord, hinihiling po namin na samahan mo kami mula sa umpisa hanggang sa matapos ang gawain ito. Wala kami ibang hinihingi, Panginoon, kundi bendisyonan mo ang bawat isa. At sa mga tatayo ngayon, Panginoon, sa harapang ito, ikaw, Panginoon, ang gumabay. At sa iyong anak, Panginoon, na gagamitin upang ang ihayag ang iyong mga salita. Ikaw, Panginoon, ang manguna. Samahan mo siya, O God, na ihayag ang iyong mga banal na salita upang maitanim sa aming mga puso at isip. Buksan mo rin po, Panginoon, ang aming mga puso at isip upang maisa buhay namin ang iyong mga salita, O God. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito at sa aking mga kapatid, Panginoon, na naririto, na kung may mga dinadalang mabigat sa kanilang mga buhay, physical, spiritual, Panginoon, ikaw ang nakakaalam, Panginoon. Pinapaubayan namin ang lahat ng sa iyo. Ikaw, O God, ang manguna sa gawain ito. Lord, i-bless mo po ang gawain ito at hinihingi po namin ang iyong presensya. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus na bugtong mong anak. Amen. Buksan natin ang ating Biblia mula sa aklat ng awit. Mga awit, mula sa awit, Kabanata 6, 63, talutod 1 hanggang 8. Pananabik sa Diyos. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig siya'y lunas. Hayaan mong ang santuwarong ika'y aking pagmasdan at ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Ang wagas ng pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay. Kaya papurihin kita, O Diyos, at maparangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Ito'y aking kaluluwa'y tunay na masisiyahan. Magagalang na umawit nang mapupuring iaalay. Laman ko ang gunita ko sa samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Ikaw ang aking tumutulong sa tuwina, kaya ang iyong pagkupkop, ligaya kong awitan ka. Itong aking kaluluway ay sa iyo lamang nananalig, kaligtasan ko'y tiyak, dahil sa iyo'y nakasandig. Purihin ang Panginoon. Muli, good morning po sa ating lahat. Sino po sa inyo ang sabik sa presensya ng Panginoon? Tayo po ba ang nananabik na magpuri sa ating Panginoon? Kaya tayo nandiyan na isang malakas na palakpak na po para sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah! Ang sinanong Panginoon ay nananabik sa inyo. Hallelujah! Sige po. Sa
Hallelujah! Ating palakpak ang ating mga kamay para sa Panginoon. Wala nang alalahanin pa, pagkat ang Diyos ang ating kasama. Hallelujah! Sa piling na ligaya, mo na pagpapala, hindi mga tama. Lahat ng may problema, ikaw lang ang pag-asoyon, ang pag-asa, wala nang di makakaya. Ikaw, Jesus, ang pag-asa, ikaw, Jesus, ang pag-asa. Pagkat ikaw ang kasama ko. Thank you, Jesus. Jesus, ikaw ang aming kailangan. Jesus, ikaw na nga ang Diyos na mapagpatawad. Mo ang sinambayan. Sa amin kay lumapit, pinadap ang pasakit. Kami ngayon ay lalapit. Kami ngayon ay lalapit sa iyo. Ako ngayon ay lalapit. Ikaw ang tatapagligtas. Sa buhay ko di na ako mangangamba o matatakot, pagkat ikaw ang kasama ko. Sa aming buhay
We glorify your name. We exalt your name, O Lord. For you alone deserve all the highest praise, all the highest honor, O God. You alone, O God. Hallelujah. We worship you. We enthrone you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. You are the peace, the God of my heart, my helping time. Holy, you are the hope. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find you lead on my heart. So you are my heart, I worship and unto you I sing. For you alone deserve our glory. For you alone, oh Lord, Father, we worship and adore you. Father, we love to see your face. For you alone
challenges, problems, dilemmas, and whatever you're going through right now, give it to the Lord. Give it to the Lord, for He is good, for His love, for His mercy, for His kindness, for His faithfulness. It's forever. Hallelujah. Hallelujah. May we sing this song as a testimony and declaration how the Lord our God is good in our lives. Hallelujah. Glory. Glory to your name. We enjoy you, God. We enjoy you. Hallelujah. You are good, God. Hindi namin Panginoon, mapapantayan ang iyong pagpili. Your kindness leads me to repentance. Your goodness draws me to your side.
katotohanan, Lord God. You're still there for us. You're still good to us, Lord God. Hallelujah. You are good. Your mercy is forever. You are good. Sing it to the Lord. Sing it to the Lord. Sabihin natin sa Panginoon na ang Diyos ay mabuti sa ating buhay. Awitin natin ang ating buong puso. Hallelujah. You are good. Your mercy is forever. You are good, yes, Lord. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. Sabihin natin sa Panginoon, You are good, Lord. You are good. You are good, Lord. Hallelujah. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are dakilang pag-ibig, Panginoon, sa iyong dakilang kabutihan sa aming mga buhay. Hallelujah, hindi namin Panginoon alam kung paano namin masuklian, Panginoon, ang lahat ng inyong mga ginawa sa amin, Lord God. But here we are, Lord God. Here we are, Lord God. Offer our lives unto you, Lord God. Hallelujah, habang kami, Panginoon, ay nabubuhay, habang kami, Panginoon, ay may hininga, kami po ay magpupuli sa iyo, kami po ay sasama sa iyo, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, Lord God. Lord, for you alone, Lord God, deserve all the highest praise, Lord. So receive, oh God, our highest worship, our highest praise, our highest thanksgiving and adoration unto you. And everybody says, Amen and Amen. Hallelujah. Yes, thank you, Minister Tim, sa napaka-powerful na ating praise and worship. Indeed, God is so good. In every situation, we can rely on God because God is our foundation. God is our rock, our fortress. He is everything. He is such a good, good God. Amen? So, at dahil din at sa kanyang kabutihan, tayo ay kanyang dinadako sa kanyang bahay-sambahan. Ganun kabuti ang Diyos dahil lahat tayo gusto niyang maligtas. Lahat tayo mahal niya. Amen? Amen. Kaya po sa mga naririto, sa mga bagong bisita, we are grateful at i-welcome namin kayo. Inaanyayahan po namin kayo dito sa harapan para magpakilala at kumanta din at sumayaw. Joke lang yun. Joke lang. Inaanyayahan po namin kayo, mga kapatid, sa mga newcomers po, visitors, mga new invites, magpapakilala lang po kayo, huwag kayong matakot. May special number kayo mamaya. Wow, so beautiful, sisters, ladies, amen. Wow, praise the Lord. Sabi nga, isang kaluluwa,
anghel ang nagdiriwang sa langit. Kaya napakabuti po ng Diyos at dinako kayo dito sa Alive in Christ Christian Church, Global Mission. Wala kaming ibang itinataas dito, kundi ang pangalan lamang ng ating Diyos na si Hesus Kristo. Amen po. So, tanongin po naman ang inyong mga pangalan, ang inyong kung saan kayo sa Pilipinas, saan dito sa Hong Kong, at sino po nag-invite sa inyo. Mamaya pag-adjust na lang po kasi yung mic. Thank you. Blessed Sunday po sa lahat. I am Sis Ana Marie po from mid-level po dito sa Hong Kong. Pero sa Pilipinas po, from Isabela, Isabela. And I am truly invited po by Sis May Camacho. Hello po everyone. Ako po pala si Jamaica Abalos Kayabyab and nakatira po kami sa Pangasinan po sa Pilipinas. Sa North Point po. Sino nag-invite? Si Kuya JC. Thank you. Hello po, good morning po. Ako po si Maribik at Abalos Paragat po. Taga Pangasinan po. Inipit po ako ni Sir JC. Hi, good morning. I'm Mary Clarence. I'm from Iloilo po. Ilongga! Ate Ilongga. Bongga ka dyan. At balita ko na nakasabay ka lang daw niya at inaya ka niya na. Wow, praise the Lord sa buhay ni Sisita. Good morning po sa tanan. Sorry, Bisaya. I'm Yami. And then from Jensen and then sa Hong Kong po sa Poland. Then na-invite po ako ni Sis Annalyn. Blessed morning everyone. Ako po si Ivy from Cagayan, Philippines. In-invite po ako ni Sister Jem. Actually po, nag-attend ako po last Saturday kasi alternate po kami nakasama po. From Lohas Park po. Wow, praise the Lord. So, in-invite ko si Sis Lynn Agustin para ipag-pray muna kayo dito. At ikakantahan namin kayo, huwag kayong matakot. Kami ang kakantahan. Kapatid, usad ka lang. Ayan, dito. Sige din ba? Ayan. Seryoso mo. Ayan, ayun. Dami nila. 2, 4, 6. 6 na kaluluwa, but millions of angels ang nagbubunyi para sa isang kaluluwa na dinadala sa bahay ng Panginoon at maligtas. So, mga kapatid, di ko na-memorize yung mga pangalan nyo eh. Ayan, sige, itaas po natin. Tumayo po tayong lahat at itaas po natin ang ating mga kamay sa ating mga bisita dahil hindi aksidente na dinala sila ng Lord sa araw na ito upang sila ay pagpalain. So, let's pray. Panginoong Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa mga kapatid namin ito na dinala mo sa araw na ito, Panginoong Diyos. Tunay nga na ikaw ang Diyos, Panginoon, na gumagamit ng mga tao, Panginoon, Lord God, upang madala din po sila, Panginoon, sa iyong bahay sambahan, Panginoon. Tunay nga, Panginoong Diyos, na hindi ka nagbabago sa iyong mga pangako, O God, na i-bless mo ang mga anak mo, Panginoon, na handang sumunod sa iyo, Father God. Lord, we thank you for this, every sisters, Panginoon, na dinala mo dito sa araw na ito at maging sa nag-invite po sa kanila, Father God. Thank you for their life, Panginoon. Lord, simula pa lamang ito, Panginoon, ang kanilang paglilingkod sa iyo at marami pa pong mga days, Panginoon, Lord God, na sila, Panginoon, ay mag-grow sa kanilang pananampalataya. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, ang kanilang pamilya, Panginoong Diyos, maging sa Pilipinas at dito sa Hong Kong, maging ang kanilang mga employer. Thank you for their life, Panginoon, Lord God, at maging pagpapala din po sila dito sa loob ng Alive in Christ. Thank you, Panginoon, sa araw na ito, Lord. Truly, Panginoon, na ikaw, O God, ang magbubuhos ng pagpapala sa kanilang mga buhay. Thank you, Lord, for the divine provision, Panginoon, sa kanilang mga buhay, divine protection, Panginoon, Lord God, maging sa desire na kanilang mga puso, Panginoon. Dalangin po namin, Ama,
na sa next Sunday ay makita po namin silang muli dito, Panginoon. Makapelosip po namin sila, Panginoon. At sama-sama kami na makinig ng iyong salita, Panginoong Diyos, sa araw na ito. Lord, salamat, salamat, Panginoon. Thank you for their life, Panginoon. All the glory and honor, highest thanksgiving belongs to you alone. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, dito lang kayo mga kapatid. And let's welcome everyone. Hindi na po natatapos ang ating pag-welcome dahil meron pa po tayong 4 angels na dinala dito. Palakpakan po natin sila. So, alamin natin kung anong pangalan nila, saan sila sa Pilipinas, saan sila dito sa Hong Kong. Are you married or complicated? Joke lang. Ayun. Hello everyone. Hello po sa lahat. Ako po si May from Ilocos, Philippines. And yes po. Ilocano po. I'm single mom of 4. Si Ate Yolanda po. Ayun! Sister Yolanda. Palit kayo. Ikaw naman, si John. I'm Chris Alexandra from Ilocos din po. Si Chris. Si Tita lang po. Pamangkin? Sister Yoli? Okay, welcome. So, si Chris. Okay. Ano ka dito? Hello everyone, ako si Leslie Soyna, single mom too, from Philippines and Ma'am Yolanda. Sa Ilocos wa. Ayun, isang pamilya sila. Mabuti na lang talaga, tinanong ko, are you single, married, or complicated? Ayan, sige, palit kayo. May isa pang kapatid. Yan. Ako sabihin, pamili ka rin. Hello po, good morning po to all. Ako po si Marie Cart, taga Ilocos din po. Ayun. Single mom of 1. Thank you po. Ayun, grabe talaga sila, oh. Maraming single, but not available. Para kay Lord, single is still remain single kapag ikaw ay hindi na available. Ayan. So, sige, taas na lang po natin yung ating mga kamay muli at ipag-pray natin yung mga kapatid natin from Ilocos, mga Ilocano. So, thank you Lord, Father God, thank you Panginoon sa apat muli na mga kapatid na ito, Panginoon. We know that thousands of angels, Panginoon, ang nagsasaya sa kalagitan, Panginoon. Sa isang kaluluwa na madala at maligtas, Panginoon, at tumanggap sa Panginoong Jesus.
Wala kaming tinataas dito kundi ang pangalan lamang ng Panginoong Jesus. Thank you, Father God, sa buhay ng bawat isa na ito, Panginoon, ng mga kapatiran namin at nagdala din po, Panginoon, kay Sister Yolanda, Panginoon. Salamat, Lord God, sa buhay nila, Panginoon. Tunay nga that expansion is happening in this Alive in Christ. Thank you, Father God. Ikaw lamang ang magitaas sa kanilang mga buhay, Panginoon. Thank you for the divine protection, divine provision sa kanilang mga buhay. Ano man ang laban nila sa buhay, Panginoon, we always remember that you are with us, Panginoon Lord. Salamat, Lord God, sa biyaya mo, sa habag mo, sa grasya mo, Panginoon. Ikaw lamang may taas at madakila. In the name of the Lord Jesus Christ, this is our prayer. Amen. Thank you, mga kapatid. So, sige, salamat po sa inyong lahat. Tumayo na po tayo. Sige. Nakatayo na. So, ibalik pa natin sa ating Miss MC. Ayan. Mag-proceed na po tayo sa work. So, fasten your seatbelt. Kasi po. Jacob went out to see the daughters of the land. And when Shechem the son of Hamor the Hivite, prince of the country, saw her, he took her, and lay with her, and defiled her. And his soul clave unto Dinah the daughter of Jacob, and he loved the damsel, and spake kindly unto the damsel. And Shechem spake unto his father Hamor, saying, Get me this damsel to wife. And Jacob heard that he had defiled Dinah his daughter. Now his sons were with his cattle in the field. And Jacob held his peace until they were come. And Hamor the father of Shechem went out unto Jacob to commune with him. And the sons of Jacob came out of the field when they heard it. And the men were grieved, and they were very wroth, because he had wrought folly in Israel, in lying with Jacob's daughter, which thing ought not to be done. And Hamor communed with them, saying, The soul of my son Shechem longeth for your daughter. I pray you, give her him to wife, and make ye marriages with us, and give your daughters unto us, and take our daughters unto you, and ye shall dwell with us. And the land shall be before you, dwell and trade ye therein, and get you possessions therein. And Shechem said unto her father and unto her brethren, Let me find grace in your eyes, and what ye shall say unto me I will give. Ask me never so much dowry and gift, and I will give according as ye shall say unto me. But give me the damsel to wife. And the sons of Jacob answered Shechem and Hamor his father deceitfully, because he had defiled Dinah their sister. And they said unto them, We cannot do this thing, to give our sister to one that is uncircumcised, for that were a reproach unto us. But in this will we consent unto you, if ye will be as we be, that every male of you be circumcised, then will we give our daughters unto you, and we will take your daughters to us, and we will dwell with you, and we will become one people. But if ye will not hearken unto us to be circumcised, then will we take our daughter, and we will be gone. And their words pleased Hamor, and Shechem Hamor's son. And the young man deferred not to do the thing, because he had delight in Jacob's daughter, and he was more honorable than all the house of his father. And Hamor and Shechem his son came unto the gate of their city, and communed with the men of their city, saying, These men are peaceable with us. Therefore let them dwell in the land, and trade therein. For the land, behold, it is large enough for them. Let us take their daughters to us for wives, and let us give them our daughters. Only herein will the men consent unto us for to dwell with us, to be one people. If every male among us be circumcised as they are circumcised, shall not their cattle and their substance and every beast of theirs be ours? Only let us consent unto them, and they will dwell with us. And unto Hamor and unto Shechem his son hearkened all that went out of the gate of the city. And every male was circumcised, all that went out of the gate of the city. And it came to pass on the third day, when they were sore, that two of the sons of Jacob, Simeon and Levi, Dinah's brethren, took each man his sword, and came upon the city boldly, and slew all the males. And they slew Hamor and Shechem his son with the edge of the sword, and took Dinah out of Shechem's house,
and went out. The sons of Jacob came upon the slain and spoiled the city, because they had defiled their sister. They took their sheep and their oxen and their asses, and that which was in the city, and that which was in the field, and all their wealth, and all their little ones, and their wives took they captive, and spoiled even all that was in the house. And Jacob said to Simeon and Levi, Ye have troubled me to make me to stink among the inhabitants of the land, among the Canaanites and the Perizzites. And I being few in number, they shall gather themselves together against me and slay me. And I shall be destroyed, I and my house. And they said, Should he deal with our sister as with an harlot? Shall we pray? Father God in heaven, we ask your guidance this morning, O God, as we dwell and learn about your word. Let your Holy Spirit guide us and give us wisdom to understand each every word that you have given to us. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Can we give a big clap offering to our God? Lord. Ang dami po natin bisita and we are so grateful na makasama namin kayo sa aming pagsamba sa araw na ito. So, ginawa ko na lang, humanap na lang ako ng video sa aking text kasi kung babasahin ko, baka mag-boring kayo. At kapag kami visual, madali maintindihan kung ano yung ibig mong sabihin. So, nakita nyo yung pinanood natin, siguro naman, naintindihan nyo, nag-gets nyo yung story. Kasi pag sinabi ko lang, ano ba yung sinasabi niya, no? So, sino po yung nakakalam ng story na yon? Wala po. Galing mo. Dahil walang nakakaalam. Sino po yung hindi nakakaalam? Sino yung nakakaalam? Yung nakakaalam, pakikwento nyo na lang doon sa hindi nakakaalam. Yan. Praise God. Ano? Dami natin. Hallelujah. So, ang binigay po na word sa akin ng Panginoon ay dadalawang isip ako, no? Kung titingnan yung story, alam, bakit may ganun sa Bible? Di ba? Parang napakadahas naman. Di ba? Sabi nila, ang salita ng Diyos ay, salita ng Diyos, bakit ganun? Bakit may patayan? Bakit may mga nagagalit? At bakit may nilapastangan? Di ba? So kung titingnan natin, ganun ba talaga yung salita ng Diyos? No, ang title po ng ating pag-aaralan is When God Doesn't Speak. So, may tanong po ako sa inyo. Dumating ba sa buhay mo, sa point ng buhay mo na hindi mo naririnig yung tinig ng Lord? Ano ibig ko sabihin? Hindi naman talaga na may maririnig kang boses na, oh, yan ang ginagawa mo. As a Christian, mostly naman tayo rito ay mga Kristiyano na. Kapag tinanggap natin si Lord, we have the relationship with our Creator. And we desire to hear His voice always as we pray and as we read the Bible. Amen ba? So definitely, pag sinabi sa mga Kristiyano, narinig mo ba ang boses ng Diyos? Ang ibig sabihin nun, is God guiding you every day? Diba? Meron naman tayong tinatawag na alam natin kung ano yung tama at mali. At syempre, ang Diyos ay banal. Ang gusto naman ng Diyos ay mamuhay tayo araw-araw na may kabanalan. And this point in time, meron pong ipamimigay sa inyong papel yung ating usher, no? Yung ating usher, isa lang pala siya. Yan. Siya si Debbie. Yan. Okay, anong gagawin natin? Kung meron po kayong mga ballpen, ito po, may tanong po ako na sasabihin at sasagutan ko po yan. Madali lang naman. Okay. So, ang unang tanong, kumusta ang pamilya mo? Pwede mo sabihin, okay lang, hindi masyadong okay, gano'n. Simpleng lang, no? Yun. And then number 2, may problema ka ba sa pamilya mo ngayon? Pwede mo sabihin yes or no. Pero yan ay hindi natin kukolektahin. Kikip nyo yan. As we end this study, titingnan natin, no? So, may problema bang kinakaharap ang pamilya mo sa ngayon? Kung gusto mong i-specify dyan sa papel, okay lang naman. No? Ikaw lang naman ang makakabasa niyan at si Lord lang ang nakakaalam.
tayo. Sabi ko kanina, bakit ba sa Biblia may ganitong istorya na parang unlikely, di ba? Yung isang anak ay nilapastangan, no? Sa madaling salita, sa ating short word na ano natin, siya ay nirape, no? So the Bible is an accurate record of what people are really like. Hindi nga itatanggi yun. Dahil ang salita ng Diyos ay para sa tao. Para malaman natin, ito ang ating guidance to do what is right. Or kung gusto mo, gawin mo yung mali. Nilikha tayo ng Diyos na meron tayong free will. Hindi na tayo ginawa ng tau-tauhan. Pag-aari mo ang sarili mo, gawin mo ang gusto mo. Ganon si God. No? Pero kung si God ang tatanungin, do my will. Amen? So, this passage can teach us from the negative example of how sin affected our relationship to God and let God not to speak with us. At kaya iniligay ang mga yan para malaman natin kung gaano kasama ang tao, kung sino tayo mga tao sa harapan ng Diyos, kung ano yung pinamumuhay natin. No? At para makilala ng mga tao kung sino ang Diyos na banal. It is dalawa lang. Diyos na banal at ang Diyos na makasalanan. Pero kung ikaw ay susunod sa Lord at tatanggapin mo siya, magbabago yun. So the Lord will guide you and will teach you. Sabi sa 2 Timothy 3:16, di ba? All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, training in righteousness. Ang Bible ay hindi sugarcoat na magbibigay lamang sa iyo na ang Diyos ay mabuti, maraming biyaya, magsimba ka, sasagana ang buhay mo, tanggapin mo siya, magbabago yung buhay mo. Kung dating malungkutin ka, magiging masaya ka. Kapag ka umaling ka sa Alive Christian Church, magbabago ang buhay mo, mababayaran mo lahat ng utang mo. May sinabi bang ganon? No. Hindi konsentidor ang salita ng Diyos. Hindi niya lang ipapaalam sa iyo yung mabubuting bagay, but first and foremost, ipapakita niya sa iyo yung pangit at yung kasalanan para malaman mo kung sino ang Diyos sa buhay mo. Amen ba? Can we give a clap of offering sa ating Panginoon? The whole chapter of Genesis 34 is very unique. In the entire Bible, because God is not mentioned. Kung babasahin niyo yung chapter 34 na yan, walang binanggit na pangalan ng Diyos. Wala rin sinabi na nagsalita ang Diyos kay Jacob or even any dun sa mga character na nandiyan sa storya. Walang nabanggit, walang paramdam si Lord. Kaya ang title natin, When God Doesn't Speak. May ibang umaga yung narinig mo ang Lord na pumunta ka sa church, magsimba ka. Diba? Unahin mo siya. Punta ka doon. Meron bang tinig na nag-udyok sa'yo na gawin? Na pumunta rito at sumamba sa Lord? Amen ba? Yung mga invited natin, marahil nagdalawang isip, kasi saan ba ako dito? Boring yung church yun, hindi ko alam gagawin doon, di ba? Pero the Lord is speaking to you right now. So, listen. Stop, look, and listen. Sabi rito, yung Book of Esther, wala rin nabanggit patungkol sa Diyos. Hindi nabanggit yung pangalan niya. Pero at least, nakita yung kanyang print o yung kahit bahagya, meron ka nakita mga kabutihan doon sa book na yun, although hindi binanggit. Pero dito sa chapter 34, hindi na binanggit yung pangalan ni Lord. Hindi mo nakita na nagparamdam si Lord at higit sa lahat, puro kasalanan yung nahando sa loob ng chapter 34. Pag-aaral naman natin, yes, para makita natin, bakit ba hindi nagsasalita ang Diyos sa atin pagkaminsan? And this chapter 34 is very specific na hindi nagsalita ang Diyos. This message filled with sin, excessive sin, napakaraming kasalanan. So let us go. Number 1, ano na tayo kasi may time tayo. God doesn't speak because you're not listening. Instead, you do your own will.
Yung magulang natin, pag nagsisermon, di ba? Tapos, yung isang araw, nagtaka ka, yung nanay mo walang sermon sa'yo. Bigla na lang hindi kumibo. Nakakapagtaka si nanay, wala yatang sermon ngayong araw na to. Nakukulili na yung tenga ko araw-araw, bigla siyang buminto. Nilalagnat kaya ang nanay? Kaya walang sermon ngayon. Di ba sa mga anak natin, dami nating sermon. Kaya yung mga anak natin, pag tumahimik tayo, ay, thank you Lord, tahimik ang nanay ko. No. God doesn't speak because we are not listening. Gusto ko ikaw lang yung pengi noon, Lord, ngayong araw na to, pwede ba patnubayan mo ko, Lord, ngayong araw na to, pwede ba busugin mo ko, Lord, ngayong araw na to, sana maging okay ang buhay ko ngayon. Pero, yun ba talaga ang nararapat at dapat natin na maramdaman? Kaya yung pinapasulat ko sa inyo, dahil ang kwentong ito ay may malaking kinalaman sa pamilya. It's all about one specific family. It is the family of Jacob. And generally, in the Old Testament, the role of a father is very important. Diba? Even, minsan sinasabi natin na dinidisregard ang mga babae. But it doesn't mean na baliwala ang mga babae sa Diyos, no? Pero binibigyan lang ng highly honored ang mga tatay, lalo na si Jacob. No? So, ang mga ama ng tahanan ay malaki ang role sa kaayusan ng sa pamilya. Pero dito, Jacob failed to give a good family para sa kanyang mga anak. Hindi nga nabanggit yung kanyang asawa kasi marami siyang asawa eh. No? Dami niyang asawa. Actually, yung babanggit dito, hindi niya naman talaga yun yung asawa niya. So, pisa pa lang ang gulo na, di ba? Ganun ba talaga? No. May isang karakter si Jacob na nagdala sa mga anak niya bakit sila nagkaganon. Jacob is a very passive father. What I mean? Ano yung passive? Okay yan. Sige lang. Nakikita mo na nag-aaway yung mga anak ko. Kailan yan, magbabagay din yan. Ang gulo-gulo nila, bakit? Hindi, okay lang yan. Normal lang yan. Di ba? Nagpaalam yung anak mo, pumunta ako sa party. Sige, okay lang yan. Kasi busy ka eh. Wala nang time para, paalalahanan man lang sila. Nakita mo yung anak mo, nagbibisyo na, okay lang yan, hihinturin niya pag may sakit na yan. Hanggang nakita mo yung anak mo, nag-a-addict na, may mga barkada na, okay lang yan, magtitinurin niya, tatawagin din yung Diyos niya. Ano ba? Parang pinagkatiwala mo pa lahat sa Lord, di ba? Parang binigyan mo ng malaking trabaho ang Lord. Pero ikaw may trabaho noon bilang magulang. May malaking role tayo mga magulang sa ating mga anak, sa ating buong pamilya. So, hindi nagsasalita ang Lord minsan dahil busy ka. Ayaw mo siyang marinig. Kasi alam mo, ang lahat ng sasabihin ng Diyos, you feel it, para bang ang boring naman? Kailangan gawin ko to? Ano ko, banal? Hindi naman ako banal eh. Pero hindi mo naiintindihan na may magandang layunin ang Diyos sa buhay mo, kaya ito sinasabi yun. Ang dami-dami naman dapat gawin. Kailangan alas 7 ng umaga, nandito ka na sa church, kailangan magluluto ka, kailangan ganito, ganyan, hanggang hapon, umuwi ako ng bahay, napagod lang ako. Ganun lang yung nararamdaman mo. Kasi hindi mo naiintindihan kung ano yung ibig ipagawa ng Diyos sa'yo. Ang unang naapektuhan ng pagiging passive ni Jacob, ayan, yung passive is the trait of remaining inactive, lacking initiative, or displaying submissive to others. So, okay lang. Siya lang yung tatay na cool. Cool si tatay, di ba? Okay lang yan kay tatay. Okay lang yan. Sabi si Jacob. The result of Jacob's being passive to his children is this. Jacob being passive to Dinah, sa kanyang anak. Si Dinah, siya yung kaisa-isang, pero hindi specific, hindi sinabi na meron pa mga ibang babaeng anak, pero ito yung naitala sa Biblia. Si Dinah ay kaisa-isang babae ni Jacob kay Leah, yung kanyang hindi niya tunay na asawa. Kasi ang original na gusto niya mapakasawa ay si Rachel. Pero dahil gusto ng tatay, mauna yung panganay, which is si Leah. Ang galing ano, bago mapakasalan yung pangalawa, dadaan ka muna sa panganay. Ang sarap nun, di ba? Parang gano'n. At hindi lang si Rachel, si Leah ang naging asawa niya, pati yung mga katulong niya, kasi nagkaroon ng competition, paramihan sila ng anak eh. No? Dahil nag-uunahan sila sa pag-ibig
ni Jacob. Kailangan mas marami ang anak kay Jacob. Kaya dumami yan eh, naging 12. No, paramihan sila. May dalawa pa siyang katulong na nagkaanak siya. So, yun. So, si Dinah, masyado siyang inquisitive, being curious or investigative. Ang mga kabataan, ano ba yan? Alam mo ba yung adventure? Kailangan, gusto ko ng adventure, ayoko na nakaupo lang. So, itong kwento na ito, bago dumating sa chapter 34, kung titingnan natin yung chapter 33, umalis sila. Pumunta sila sa lugar ng Shechem. No? Ito yung city of Shechem. Pumunta sila dyan, wala silang kakilala, nagsettle sila Jacob dyan. This is after na ma-encounter niya si Esau, yung kanyang kapatid. Nagkabati na sila, and then nagsettle siya sa Shechem, which is part of Canaan. So, foreign sila dyan, hindi nila alam yung lugar na yan. It is a pagan nation, pagan place. Lahat ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi ang Diyos ang kanilang Diyos sa lugar na yan. So, dyan pumunta at nagsettle si Jacob kasama ng kanyang buong pamilya. Lahat dinala nila dyan. Itong anak niya, so adventurer. Lalabas ako, tingnan ko yung paligid kung anong meron. Makikipagkaibigan ako. Baka may mga makita ko ng mga magiging ka-bestie ko. Diba? Magiging kasama ko sa pagtitiktok. Tingnan ko nga, diba? O tingnan ko nga, baka may mga FB friends ako dyan, diba? Or baka may ex sila, yung Twitter, mahihinga. So, sa maling salita, lumabas si Dinah without the permission of his father. Kasi si Jacob, okay lang yan, sige, labas ka, magpakasaya ka, okay lang yan. Wala sa kanila yung hihingi ka ng permiso. So, lumabas siya, at dahil sa kanyang pag-adventure, nauwi siya sa hindi maganda. Sabi, now Dinah, the daughter of Leah, whom she had born to Jacob, went out to see the daughters of the land. Ibig sabihin, yung mga babae na kasing idara niya, gusto niya makipag-friendship. So, dahil sa kanyang pag-adventure, nakita niyo, doon sa ating pinalabas, siya ay nirape ni Shechem. Bakit Shechem na Shechemite? Maybe, yung pangalan ng city ay ibinigay kay Shechem. Kaya naging Shechem. So, nangyari, nirape siya ni Shechem. No? Pangalawa, tama ba? Ay, mali. Ito yung consequences. Nirape siya ni Shechem, at pagkatapos, ng pagka-rape, na-in-love si Shechem. Diba? Nauna muna yung pagnanasa kaysa sa pagmamahal. Pero maganon dito, parang, tingnan muna natin kung magkiklik tayo dalawa, saan na tayo magpakasal. Ganun yan eh, di ba? Try and try. At hindi mo succeed. Uso nga kayo yan eh. Kasi, alam mo kasi, panipasal tayo ngayon, tapos hindi naman pa na natin like ang isa't isa, eh di mauwilit tayo sa hiwalayan. Eh doon na lang, ano muna natin, try muna natin. Pero in this case, hindi gusto ni Dinah yun. Siya ay nilapastangan. Ibang usapan yun. Kapag ka sa atin, nakikinig tayo ng balita, pag narinig natin, yung anak natin nilapastangan ni Ray, ano muna mong iisipin? Pupunta ka sa may kapangyarihan. Ibibigyan mo ng katarungan yung anak mo. Kasi hindi biro yan. Hindi birong sitwasyon yan. Nalapastangan yung anak. Ang dami kaya sa balita, naglakad lang yung anak, gumawa lang pumunta na sa computeran, hindi na nakabalik, nawala na, nakita na, sa damuhan na, patay na, nirape na. Ganun ang mga balita ngayon. Paano ganito yung nangyari? Pero after siya, napagsamantalahan ni Shechem, na-fall in love sa kanya si Shechem. Sabi niya sa tatay niya, Tay, punta ka doon sa tatay ni Dinah, gusto ko siyang pakasalan. Kahit ano gagawin ko, dahil napamahal na siya sa akin. Minsan ang pag-ibig ay ganun eh, di ba? Kailangan magbe-benefit ka muna. Di ba ganun ba pagmamahal? Kailangan mag-benefit ka. Di ba ang pagmamahal ay pagbibigay? Ang pagmamahal ay dapat ay may paggalang. So yun yung naging consequences kay Dinah, no? Dahil si Jacob ay very passive. Number 2, Jacob being passive to other. Nung nagpunta si Hamor doon, yung tatay ni Shechem, di ba dapat nagpunta doon, nung nalaman ni Jacob na nirape nung anak ni Hamor, si Dinah, di ba dapat magalit si Jacob? Walang hiya ka, anong ginawa mo sa anak ko? Papatayin kita! Kukuha ka pa nga ng itak eh. Di ba? Baka nga napatay mo pa eh. Dahil nalaman mo, nirape yung anak mo. Pero si Jacob, kulang. Ganun ba?
So, very, di ba, sa isang magulang, ang malaman mo, na nilapastahan ng anak mo, bisa nga kahit nga nahipuan na, o kaya, kumbaga parang nag-take advantage ng iba, pag-alaban mo na, pupunta ka na kay tulpo, di ba? Pero ito, ni-rape, nilapastangan, nawalan ng dangal yung anak niya, cool pa rin si Jacob. So, nangyari kay Hamor, okay lang pala, sige, pagkasunduin na natin. And the next, Jacob's being passive to his sons. Hinintay niya yung mga anak niya. Ganun ba yun? Kapag kami nangyari sa pamilya, ikaw na ama o ina ng tahanan, ang magdidesisyonin mo, hintayin mo mga anak mo? Di ba? Parang napaka-very odd, di ba? Di ba dapat ang magulang, quiet lang mga anak, ako ang tatay, ako ang kasusunod, di ba? Normally, ganon. Ako ang ama. Wala kang karapatan, anak ka lang. Pero ito, wait lang, hintayin natin mga anak ko, nasa bumit pa sila. Hintayin natin sila kung anong desisyon. Parang sila pa yung magdidesisyon. No? Kasi the family dapat dapat ba ganyan yung pamilya? Parang hindi normal. And then next, sabi, train up a child in the way he should go. Even when he grows older, he will not abandon it. Yun ang problema. Hindi na i-train ni Jacob yung kanyang mga anak. Dahil siya isang very passive na tatay sa kanila. So yun yung nangyari kay Dana. Bilisan po natin. Number 2, God doesn't speak because you don't listen. Ayoko na yan. Ay, sermon ka naman na sermon. Paulit-ulit na lang. Araw-araw na lang yan. Di ako magbabago. Huwag ka na makulit. Ito na ako. Tanggapin mo. Ito na ako. Ganun din si God. Kapag ka naririnig natin at nakikita natin sa mga sermon, sa mga devotional, sa Biblia, sa sinasabi ng mga kapatid natin, sometimes nagsasawa ka, ayaw mo nang marinig. Huwag na sabi sa akin, alam ko na yan. Huwag hindi mo na ako kailangan pangalan. Yung mga leader dito, hindi nyo na ako kailangan sabihin na magsimba ka ngayong linggo. Alam ko naman, linggo ngayon no? Day off ko. Mag-take a break muna ako. Parang kasalanan mo pa na-a-attend ka ng church, no? Na para bang maaabala ka sa oras mo. Ganun lagi, ayaw nating makinig sa sinasabi ng Lord. Kahit hindi Kristiyano, I do believe that God is speaking sa lahat ng tao, Christian man or hindi. Dahil tayo ay ipinanganak tayo na kumikilala tayo sa Diyos, anumang relihiyon kahit doesn't matter. Alam nating lahat na merong Diyos. Sabi nila, mga atheist, hindi sila naniniwala ng mga Diyos, na may Diyos. Hindi sila naniniwala kasi meron. There is God. Yun yung logic doon. So tayo, Kristiyano ka man o hindi, alam mo na may Diyos. Na ang nais ng Diyos ay makinig ka sa Kanya. Yung mga anak na nakikinig sa pangaral ng magulang, yung mga anak at yung mga magulang na nakikinig sa salita ng Panginoon, na ipapasa nila yan sa mga anak nila. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon. Hindi ko po nakitang lumaki yung aking mga anak. 20 years na ako dito sa Hong Kong. Pera pa yung iba. Pero alam niyo, nagpapasalamat ako sa Panginoon na lumaki yung mga anak ko na hindi ko naman sila kasama. Pero nasa mabuting kalagayan sila. Nire-respeto nila ako. Actually, kahit malayo ako, may pupuntahan yan, magpapaalam sa akin yan. Mapunta kaming Palawan. Wag kang pupunta doon, may mga abusayap. Nung nauso yung mga nakikidnap noon, sama na Lord niya sa akin. Huwag kang aalis. Huwag kang sasama. Parang ang Lord ang naging kaagapay ko sa pagmamalaki ng aking mga anak. Dapat ganun ang magulang. As we listen to God, yung pinakikinggan natin, yung mga aral na nakukuha natin dito sa simbahan or sa ating mga Biblia, sa ating mga devotion, dapat sinishare natin yan sa ating mga anak. Dahil nais natin na mapabuti rin ang kalagayan ng ating mga anak. Amen ba? Amen. So, God doesn't speak because ayaw mong makinig. Boring naman yan. Di ba? Mag-EFB na lang ako, manonood na lang ako. Ayaw mo nang makinig. And then number 3, God speak to Jacob. Sabi mo, hindi siya nag-speak dito. Doon sa other chapter. Ever since that Jacob escaped from Esau, nakausap niya na si Lord. Nakanig niya na si Lord. Ano sabi ni Lord? Bibigay ko sa iyo. Ikaw ang magiging ama. Iniba yung pangalan niya, di ba? Kaya naging Israel. Kay Jacob, galing ang nation of Israel. Sa kanya nagmula. So how come ganun yung pamilya niya? Yeah.
So, nagsalita ang Panginoon sa kanya. Then, sa 34, biglang naging quiet si Lord. Number 3, God doesn't speak because you went out. Wala ka eh. Hindi ibig sabihin hindi ka nakikita ni Lord. Sabi rito, kung mananotice nyo, kung babasahin niyo yung ating text, meron ditong salitang went out na 4 na beses inulit. Notice it. Sa verse 1, Dinas went out, sinabi doon. Sa verse 6, then Hamor, the father of Shechem, went out. Pangalawa yan. Pangatlo, verse 2, verse 24, and all men yan, went out. And then sa 26, and Dinah took them and went out. Anong ibig sabihin yan? Lahat sila walang pakialam. I want to go out. Wala sa kanila yung presensya ng Panginoon. Huwag mo kong papakialaman. Kaya ko sarili ko, gagawin ko yung gusto ko. Lahat sila walang pakialam sa Panginoon. Ginawa nila yung sarili. Ay bakit si Jacob hindi kasama? Dahil si Jacob, may plano talaga, originally, ang Panginoon sa kanya. Kahit matigas ang ulo mo, Jacob, I still want you to be here in my presence. I just want to be with you. Kakalinain kita. So, minsan tayo ganyan eh. Nandito ka na eh. Nakilala mo na Lord eh. Pero all of a sudden, gusto mo lumabas. Gusto mo gawin mo yung gusto mo. Yung bang, para bang, bigyan mo naman ako ng ano, Lord, parang toxic na yung buhay ko eh. Di ba? Buong araw, nasa simbahan na lang ako, wala na akong narinig, kundi mag-aral kayo ng discipleship, o mag-ganito kayo, leadership. Para saan ba yun? Take a break, di ba? Then suddenly, went out. May mga kapatid tayo na umaalis sa presensya ng Panginoon, may problema yung pamilya, sari-sari yung nararanasan. Kasi, hindi nila alam kung ano yung purpose ng Diyos sa buhay nila. Dito, binabaliwala lang ni Jacob eh. Kahit nagsalita ang Diyos sa kanya, hindi niya naintindihan eh. Kahit na si Jacob yung nagsabi na, Lord, babalik ako sa lugar na to nung na-encounter niya ang Diyos sa Peniel. Babalik ako dito, ipagtatayo kita ng altar, dito ako mananahan, dito kita sasabihin, nasa na yun, nalimutan niya. And then, nung pumunta sa chapter 34, nawala ang pangalan ng Panginoon sa kanya. But still, mahal ang Panginoon si Jacob. Amen? Mahal ka ng Lord. Kahit hindi ka nakikinig. Kahit masaway tayo, mahal tayo ni Lord. Amen ba? Amen. Piling mo lang hindi nagsasalita ang Diyos sa'yo kasi masyado kang busy eh. Sorry, Lord. Minsan tumahimik ka. Lord, may gusto ka ba sabihin sa akin? Pag sinabing tumahimik ka, keep out all the things na makakagulo para marinig mo si Lord. Yes. Amen? Amen. God doesn't speak because He is doing something for your own sake. Bakit hindi siya nagsalita sa 34? Bakit walang ginawa si Lord sa 34? Hinayaan niya lang gawin ng mga anak ni Jacob yung gusto nilang gawin. Hinayaan lang ni Jacob na mapariwara yung kanyang anak. Pwede naman siya gumawa ng paraan. Bakit hinayaan niya ni Lord? Kasalanan ba ni Lord yun? Minsan dami nating ganap sa buhay na sinisisi natin kay Lord. Lord, bakit ganito? Sabi ko lang gusto ko magtapos sa pag-aaral. Bakit naging domestic helper ako? Uy, social tayo. Mas mataas ang sahod natin sa mga teacher. Amen? Sige nga. Pag linggo nga, hindi masasabi na ano tayo eh, na helper eh, di ba? Hindi masasabi na buong 6 na araw tayo nagkuskus eh. No? Pagdating mo, poporta yung ako, di ba? That's right. Linggo lang yan. Hindi mo masasabi na yung mga bisita natin, gaganda nila, di ba? Yes. Hindi sasabihin. Okay, kaya nga ulitin ko, may mga klase ko. Sis, ang ginawa mo dyan sa Hong Kong? Manager ako. Manager ng bahay ng amo ko. So kasi may plano ang Diyos sa iyo. Bakit ka dinala ng Diyos dito sa Hong Kong? Alam niyo, ako naniniwala na hindi lang para magtrabaho tayo. Para mabago ang buhay mo habang ikaw ay nagtatrabaho. God is working in our life 24 hours. Minsan, di mo lang siya maintindihan at hindi mo siya gustong pakinggan. Kasi yung gustong gawin ni Lord para sa'yo, ayaw mo. Oy,
Iwanan mo yan lalaki na yan, hindi yan para sa'yo. Ayaw mo! Lord, mahal ko siya, mamamatay ako pagka nawala siya sa akin. Eh, ang lino ang sinasabi ni Lord. Diba? Sorry ah. Pero sa bandang huli, iyak ka naman. Diba? Pag naubos na yung pera mo nakakapadala sa kanya, pinabayaan ka na. Tama pala, tama pala. Makikinig tayo. No? Kasi para sa atin to eh. So, ang dami yatang nakarelay. No? Alam niyo ako, naniniwala ako na lahat ng area ng buhay natin, alam mo kung tama o mali ang ginagawa mo. Amen? Si Dinah, nagligalig siya eh. Alam niya, daming, hindi naman siya taga ron. Maaaring mapahamak siya, hindi niya naisip yun. Ikaw, alam mo yung ginagawa mo na maaaring mo ikapahamak, ayaw mong tigilan, bahala ka. Ang dami ko kasama rito. 100 plus kaming batch na nandito sa Hong Kong noon. 3 lang kaming natira rito sa Hong Kong. Nagbigalig yung iba. Sinunod nila ako yung gusto nila. Kaya kapag kang sarili mo kagustuhan na sinusunod mo, hindi mo ba alam, yun yung senyales na ayaw mo pakinggan ng Diyos. Amen ba? God doesn't speak because He is doing something for your own sake, para sa iyong kabutihan. Ang Diyos kailanman ay hindi naghangad ng ikapapahamak mo. Yes. Kaya lang, tigas ulo natin. So bago yan, ang Diyos ay palagi at nais niya na tayo ay mangusap sa kanila. Paano nga ba malalaman yung tinatawag na God's will? Parang ang hirap. Lord, ano nga ba yung kalooban mo? Kalooban mo ba na ito yung maging trabaho ko? Kalooban mo ba na ito yung mapangasawa ko? Kalooban mo ba na mag-travel ako dito? Kalooban mo ba, Lord, na mag-stay ako dito sa amo ko? Kalooban mo ba, Lord, na mag-break ako? Kalooban mo ba, Lord, na umuwi na ako? Mag-purgod na ako? Kalooban mo ba, Lord? Lahat ng tanong natin sa buhay, dapat sinasabi natin at iniisip natin, kalooban ba ito ni Lord? Eh, ang tanong nga, paano mo malalaman yung kalooban ni Lord? Teka, look, sa buhay ni Jacob. Kalooban ba ni Lord na mapahamak ang anak niya? Ang sagot, hindi. Kalooban ba ni Lord na makisangsaw sila sa mga pagan nations, sa mga hindi mananampalataya? Hindi. Kalooban ba ni Lord, nakita niyo, it is very horrific event na para lang makaganti ng mga kapatid ni Dinah sa nangyari sa kanya. Anong ginawa nila? Nag-revenge sila, nagiganti sila. Ano ginawa nila? Dahil gusto ni Hamor na magsama-sama sila bilang isang nation. Ang naging kondisyon ni Levi at ni Simeon, sige payag kami. Kailangan magpa-circumcise kayo lahat ng lalaki. Magpatuli kayo lahat kayo. No. Pumayag naman yung si Hamor at si Shechem. Ba, magandang idea yan. Magiging Hudyo na kami, kaisa na tayo, di ba? Kasi ang pagtuturi sa Old Testament ay isang covenant. No? Kaya, napakalaking pribileyo sa kanila yon. Sige, parang iisa na tayo dito, iisang lahi na tayo. So, pumayag sila. Lahat ng lalaki sa city of Shechem, lahat sila nagpa-circumcise. Siyempre, pwera yung babae, no? Lalaki lang, siyempre. No? Lahat sila. Lahat ng lalaki. And then, after 3 days, siyempre masakit yun. Diba? Diba may mga anak tayo na nagpatuli? Mga kapatid. Ang kapatid ko nga, nakasaya, di ba, gumaganyan ka? No? Gano'n sila lahat. Nung yung 3 days na yun, yun yung pinakamasakit na araw sa mga nagpapatuli. Masakit yun. So, sinamantala ni Levi at ni Simeon. Nilusob nila yung city at pinagpapatay nila yung lahat ng lalaki. Kaya nila ginawa iyon para meron silang laban. Ang galing, no? Ang galing nung strategy nila, no? No? Siyempre nga naman, parang lalaban yun. Ako nga! Bagong tuli ka, tapos sinubig ka ng matagal mga atraso. Hoy, bakit ka mutang mo? Ha? Dali! Hindi ba kakalaban nun? So, patay sila lahat. 2 lang ha? 2 out of how many yung tao doon? Isang
Walang kahirap-hirap, patay ka. Wala laban. Tapos, kinuha nila lahat ng ari-arian. At tinangay nila, pati yung mga babae. Lahat ng mapapakinabangan, tinangay nila. Gusto ba ni Lord yun? Na ipaghigante mo nga yung kapatid mo. Nagkasala ka naman. Sabi nga, di ba? Ang isang pagkakamali ay hindi, mababayaran ng isa pang pagkakamali. Nagkaamali na nga. Maling-mali. Tapos, mali pa. Kung ilan yung tao doon, mali. Dahil ang papatay ay isa sa pinagbabawal ng Diyos, mahigpit sa utos ng Diyos. So, mali. Lahat ng nasa chapter 34, taliwas sa nais ng Panginoon. Pero, ginawa nila. Bakit? Wala silang patnubay ng Diyos. At ang may kagagawa nito ay si Jacob. Dapat siya yung nangunguna eh. Dapat tayo mga magulang ang nangunguna sa ating mga anak. Hindi takot ka sa anak mo na hindi mo mabigyan ng pera dahil hindi papasok sa eskwela. Pag humingi, Ma'am, pahingi nga ng iPhone. Naku, anak, hindi ko pa sahod. Gumawa ka ng paraan, nangutang ka. Sabi ka ba ako ng iPhone? Mas matapang pa yung mga anak natin sa atin. Kasi, hindi natin pinalaki yung mga anak natin na may takot sa Diyos. Pero it's not too late. Kay Jacob, it's not too late. Kung pupuntahan natin yung chapter 35, ano sabi? Then God said to Jacob, Go up to Bethel and settle there and build an altar there to God, who appeared to you when you were fleeing from your brother Esau. As chapter 35 came, nagsalita na si Lord. Nakaupang kasi si Jacob di ba? At then, ano sabi ni Jacob sa mga anak niya? Dahil sa ginawa niyo, nasa panganib tayo. Dahil sa ginawa niyo, trouble tayo lahat. Ano ginawa ni Jacob right after that? Let's go back to Bethel. What is Bethel? Bethel means the house of God, which is pinangako ni Jacob sa Lord na babalikan niya at magtatayo siya ng altar at sasambahin ng Diyos. Magbibigay pa nga ng tithe si Jacob di ba? Pero hindi niya tinupad yun, kundi ilang beses siyang in-ignore niya yun. Sinabi ni Lord, pumunta ka sa Bethel, balik ka dito. Nung si Esau, tara na tol, sama ka na. Hindi siya nakinig, sinunod niya yung sariling gusto niya. Misa kapag sinusunod natin, at madalas kapag sinusunod natin yung sariling gusto natin, nauuwi tayo sa hindi maganda. Gusto mo yan gusto mo yan Hindi mo pwedeng, ano ba Lord ang gusto mo para sa akin? Mahirap bang unawaan yun? Alam natin kung ano ang kalooban ng Lord. Ang kalooban ng Lord ay hindi para sa ikasasama mo, kundi sa ikabubuti mo. Ang kalooban ng Diyos, ikaw ang magbe-benefit noon. Ang kalooban ng Diyos is for us to be blessed. Gusto ng Lord pagpalain ka niya. Gusto ng Lord na mapabuti ka. Bakit hindi siya nagsalita sa chapter 34? Bakit hindi sinabi ni Lord, Jacob, maging tatay ka naman sa mga anak ko. Si Day na lalabas, bawalan mo. Gawain mo yan ng matinong dalaga. Mapapahabang anak, huwag kang lumabas. Sinabi ba yun ni Lord? May narinig ba si Jacob? Wala. Nagsalita ba siya kay Levi at Simeon? Sino si Levi? Si Levi ay high priest. Sa kanya nagmula ang mga Levites na mga priest. Alam niyo, nakakamangha si Lord. Si Levi na pumatay ng marami, siya yung ginawang high priest. Sa kanya nagmula yung mga magsisilbi sa templo. Di ba? Tapos sasabihin mo, Lord, anong klase ka bang Diyos? Bakit nangyayari sa akin ito? Pero hindi mo alam. Gumagawa ang Lord ng way. Minsan kinakalimutan natin siya, ini-ignore natin siya. Linggo lang yung day off mo, kapatid. Pero minsan parang may mas mahalagang bagay na dapat tayong gawin. 6 na araw, nasa bakbakan tayo sa ating mga trabaho, sa mga estudyante, sa mga nagtatrabaho, sa mga nag-opisina, lalo sa ating mga nagtatrabaho sa loob ng bahay ng ating amo. 6 na araw tayong makikipaggera. Dagdagan mo pa na si Satanas ay tutoksuhin ka. Lunes! Matagal pa linggo. Pwede kayong mag-beach. Summer ngayon. Martes!
pwede ka ba sa linggo? No, dahil ako kumontrata sa'yo, no? Sana lang, parang yung ano lang, yung construction, yung anday doon, yung flood control. Nakapag-kontrata ka, may kita ka. No? Miyerkules, uy, magbabaks tayo. Ano? Naku, patay na yun. Ang dami. Hanggang Sabado ng gabi. Yung damit mo na itinabi mo para kinabukasan, ibinalik mo sa parador. Nilakad kami, wala akong magagawa eh. Kung lumipas yung bugsang araw, umuwi ka sa bahay ng amo mo, galit na galit yung amo mo, at ikaw nagalit na rin. Sira yung buong araw mo. Kaya mo namang malaman yung kalooban ng Diyos eh. Nararamdaman mo naman kung ano yung gusto ng Lord ngayon, kaya lang nilalabanan mo. Pinipilit mo, ito mas mabuti, Lord. Yung sa'yo, okay na yan, buhay pa naman ako, saka na lang. Diba? Saka na lang ako maglilingkod. Ano, pag may sakit ka na, ano ang pakinabang ni Lord sa'yo? Hindi ka na makagulabay, hindi ka na makalakad. Lord, saka na lang. Pag di ka nang makapagsalita, kapag wala ka ng trabaho, wala ng pera ang bulsa mo, saka ka lalapit kay Lord. Lord, sorry tigas ulo ko. At least lumapit. You know, God is a God of many chances. Ilang ulit ka man nagkamali, handyan pa rin ang Lord na laging nagpapatawad sa'yo. Sabi niya kay Jacob, go back to the better. Ano ibig sabihin ni Lord kay Jacob? Balik ka na, anak. Hindi na maganda yung nangyayari sa'yo. Hindi ka na, dito ka na sa akin. Go back. Sa akin presensya. Hindi ka na rito. Andito pa rin ako, hindi nagbago yung pagtingin ko sa'yo. Ganon din yung sinasabi sa akin ni Lord. Ano man ang gawin mo sa labas, ang sarap sa Hong Kong, daming activities, ang dami mong gustong gawin, may mga grupo dyan, sumali ka. No? May mga pageant. Kinalimutan ko na nga yan eh. No? Madami mong pwedeng gawin. Ang ganda ng Hong Kong. Maa-amaze ka. Kulang ang isang araw para gawin mo ang lahat. Pero at the end of the day, kapatid, talo ka pa rin. Hindi ka pa rin masaya. Pero alam niyo ba, kapag ka ang Lord, yung kalooban ng Lord ang ginaganap mo, makakain ka lang ng isang pirasong tuyo sa linggo, parang langit na. Para bang nawawala yung lahat ng pagod mo sa pagtatrabaho mo, kapag ka ang Diyos, ang siyang naririnig sa umaga pa lang, na linggo ngayon, nahanda mo na ba yung damit mo, hinintay ka na ni sister, or kung hindi naman, saan man church, saan man, ano may gagawin mo? Ang pinakamahalaga sa lahat, lagi mong pakinggan ang tinig ng Lord. You bow down as you wake up in the morning, Lord, ano bang gusto mong gawin ko sa araw nito? Hindi yung, Lord, patnubayan mo po ako pupunta ako sa ali-aliwan. Lord, wag sana akong malango, no? Kasi baka hindi na ako makauwi. Patnubayan mo ako pag uwi ko. Ayun. Lord, matutawid kami ng kasama ko, sana manalo ako. Gala-gala na, may offering ka pag nanalo ako. Nanakot pa, no? No? Minsan, very conditional tayo, pero we have an unconditional God. Yes. Ang sarap maglingkod at malaman ang kalooban ni Lord. Paano mo siya malalaman? Manahimik ka. Pakinggan mo si Lord. Lord, ano ba yung gusto mo sabihin sa akin? Yung mga papel dyan, kung nasulatan niyo na yan, basahin niyo ulit. Lahat tayo may dinadaan ng problema, lalo ng problema sa pamilya. Maaring kumakaharap ka ngayon sa mabigat na problema, may mga sakit sa pamilya na ikaw lang ang inaasahan. Lord, anong gagawin ko? Hindi ko kaya. May anak ka na pasaway, may anak ka na napariwara, may anak ka na palabarkada. Lapit mo kay Lord. Huwag mo gayahin si Jacob na very passive. Dapat tingnan mo na seryoso yung kalagayan ng iyong pamilya. And be a model to them. Hindi yung sasabihin mo lang, pero, anak, basahin mo ang Bible, pero ikaw ba binasa mo? Hindi mo nga binasa eh. Nagsasabi tayo, dapat tayo yung gumagawa kapag ka nagsasalita tayo. Tayo yung maging ehemplo kapag ka nagsasalita tayo sa ating mga anak. So, ang Diyos ay mabuti at ang Kanyang gusto ay mapabuti tayo. Basahin natin ito lahat, Then God said to Jacob, Go up to Bethel and settle there and build an altar there to God, who appeared to you
when you were fleeing from your brother Esau. So Jacob said to his household and to all who were with him, "Get rid of the foreign gods you have with you, and purify yourselves and change your clothes." Ano ibig sabihin niyan? Kung gusto mong bumalik uli sa Lord, purify yourself. Pagsisihan mo yung lahat ng kasalanan mo. Sabi nila, iwanan lahat ng mga Diyos-Diyosan. At ang ginawa nila, sabi, "Then come, let us go up to Bethel, where I build an altar to God, who answered me in the day of my distress, and who had been with me wherever I have gone." Naalala ni Jacob that during the time of his distress, ang Lord ang sumaklolo sa kanya. In the time of our distress, in the time of our trouble, sino bang hinihingan mo ng tulong? Di ba ang Diyos lang? Kapag ka wala ka ng pag-asa, nabanggit mo, "Diyos ko po, tulungan mo po ako." Kapag ka nasa matindikang hirap ng buhay, ang binabanggit mo, "Diyos ko, tulungan mo ako." Pero kapag ka nasa kaligayahan ka, "Diyos ko, diyan ka muna." Unfair, di ba? Naalala ni Jacob, nagtayo nga pala ako ng altar. Babalikan ko yun. So they gave Jacob all the foreign gods they had and rings in their ears, and Jacob buried them under the oak at Shechem. Ano ibig sabihin? "Lord, as we go back to your Bethel, we're going to leave our gods. All the ornaments here, ibabaon namin sa lupa. Iiwanan namin dito ang lahat ng kasalanan na nagawa namin." Lahat tayo naging makasalanan, pero we have been forgiven by God. Pero nagkakasala pa rin tayo. But there's still God that who can forgive our sin. Kaya ba kung patawarin ni Lord, ang laki ng atraso ko? Yes, of course. Because He is a forgiving God. Kaya lang pagka humingi ka ng tawad ni Lord, maging seryoso ka. Kagaya ng ginawa nila Jacob. As we go back to the Bethel, before I worship to God, I will let God to cleanse me, to consecrate me, bago ko umarap sa Kanya. Kasi kung dinala nila yan, dala-dala pa rin nila yan kahit nasa Bethel na sila, kasama pa rin nila yan. At hindi nila masusunod ang kalooban ng Diyos. Kapag tayo yung humihingi ng tawad sa Lord bago tayo sumamba, iwanan natin lahat ng ating mga Diyos-Diyosan sa buhay. I'm not only talking about the images. I am talking about the goddess of yourself. Yung mga bagay na pinagpapalit mo sa Diyos. Yung oras na pinagpapalit mo kaysa sa Diyos. Yung mga bagay na mas higit kaysa sa Diyos. Napakasarap mabuhay, kapatid, kapag ang Diyos ang ating pinipili. Lord, I have my will. Yes, we have our own will. We can do whatever you want. But Lord, can you please, your will be done in me? Because I know your will bring me into peace. Then they set out, and the terror of God fell on towns all around them, so that no one pursued them. Imagine that. How great is God sa buhay ni Jacob. Kahit nagkamali siya, lumabas sila ng Shechem na walang humahabol sa kanila. Siyempre, tunay. Makakatakbo ba yun? Makakahabol ba yun? No? Walang humabol sa kanila. Malaya silang nakaalis. Jacob and all the people with him came to Luz, that is Bethel, in the land of Canaan. There is built an altar, and he called the place El Bethel, because it was there that God revealed himself to him when he was fleeing from his brother. When God speaks, one, listen. Meditate, nagkamali, and abide. Listen, meditate, and abide. Kapag ka gusto mong marinig ang salita ng Diyos, huwag kang mauna magsalita. Lord, I will be quiet. I will be quiet. In Proverbs 19:21, you can make many plans in your life, no? But the Lord's purpose will prevail. Amen? Isaiah 55:8-9, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Psalms 18:30, "This God, His way is perfect. The word of the Lord proves true. He is a shield for all those who take refuge in Him." And we can say, God, speak again. Speak again to me, Lord.
Can we all stand? Okay. Can we give a time to God and listen to His voice? Kasi minsan tayo, gandal natin. Dami nating request kay Lord. Binibigyan natin ng itinerary si Lord kung anong dapat na yun, baliktad. Di ba dapat? Tanungin natin si Lord, Lord, is this the best for me? Ito ba ay bigay mo sa akin? Dapat lagi natin iisipin na lagi tayong kumonsulta kay Lord. I will give you like 1 minute to be quiet and ask the voice of the Lord to speak with you today. It's all right. Oh God, thank you. Lord, we're sorry, O God, na minsan ang ingay namin. Ingay ng paligid namin, O Lord. Hindi ka namin marinig. Pag minsan pinipilit kong pakinggan ka. Pinipilit namin na pakinggan ka, pero ang daming humahad lang para marinig ka namin. But Lord, this very moment, please speak to each and every one in here in this room, O God. Speak to us, Lord. Speak your will to us, O God. And we want to follow, O God. Lord, naging palpatman yung buhay ko sa iyo sa mga nakaraang araw, sa mga nakaraang buwan, yung mga nakaraang taon, Lord. Naging pasaway ako. And I never listened to you, God. Ginawa ko kung ano yung gusto ko. Lord, sa huli, talo pa rin ako eh. Lord, sa huli, ako pa rin yung nasaktan. Lord, sa huli, ako pa rin, Panginoon, yung casualty ng lahat ng ginawa ko, Lord. I am tired, O God. Are you tired? Can you say to God, Lord, I'm tired, please carry me. Not only speak to me, but Lord, carry me, O God. I want to go back. I want to go back, O God, where you are, O God. I want to go back to Bethel like Jacob did, O God. I want to go back to worshiping you, O God. I want to go back where you are, O God, in your presence, O God. Please lead me, O God. Yes, hallelujah. When the music fades, all the street remains, and I simply comes, O God, knowing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song.
Praise the Lord. We want to go back to Bethel and worship to God. Listen to God. And I'm sure God is inviting you right now to go back. Worship. Anak, dito lang ako. Lagi kita hinihintay. Lagi akong nangungusap sa iyo. At lagi mong maririnig na sasabihin ko sa iyo. Sabi ni Lord, mahal na mahal kita. Kahit sino ka pa, mamahalin kita. Kahit ano pang mangyari, mabigo ka man sa buhay na ito. Ako ang Diyos na sasalo sa iyo. Ako ang Diyos na magbibigay sa iyo ng pag-asa. Ako ang Diyos na tutulong sa iyo. Lumapit ka sa Lord. Go back. Go back to worship. Hallelujah. Thank you, Lord, na totally hindi ka naging tahimik para sa amin. Pinagmamasdan mo lang kami, Panginoon. Sige, gawin mo yan. Kapag pagod ka na, balik ka lang sa akin. Balik ka lang sa akin. Thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord, for the lesson that we have learned in the life of Jacob, O God. May this word, O God, be our guidance, be the foundation, Panginoon, para makarating kami, Panginoon, sa pangarap mo sa amin. And bless all our sisters here, brother, Panginoon, yung aming mga bisita, Panginoon. Pagpalain mo sila, Panginoon, maging yung mga nakikinig sa amin, Lord. Yes. Na, Panginoon, pakinggan namin lagi yung tinig at yung sinasabi sa amin, O God. Dahil ang lahat, Panginoon, para sa kabubuti namin. Bless mo po, Panginoon, si Rosana, O God. Lead mo siya into the right way, O God. Lagi mo siya, Panginoon, kupkupin, Panginoon, naman ang kanyang ginagawa. Lahat kami, Panginoon, ay nagpapasalamat sa iyo dahil sa iyong salita na sa aming Panginoon ay pinagkaloob mo. Maraming salamat sa iyo. We're going back and we're going to listen to you always, O God. This all we pray in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Pasamantala po kami nagpapaalam sa aming mga ka-online, sa aming mga ka-FB, sa aming mga pamilya na nasa online. See you po sa next Sunday. God bless you all.